Good day po, si Doc Patrick po ulit ito at ang pag-uusapan po natin ay ang fiber and force fixed bridge. So may mga pasyente na bunutan na po ng ngipin, ngunit ayaw po nilang mag-wear ng pustiso. At ayaw rin po nilang magkaroon ng fixed bridge. So ito po, papakita po natin. So ito po yung pustiso. Lalo na pagdating po dito sa harap ng ngipin, pag ito po yung nabunutan, so ayaw nilang na toothless po sila sa harapan, so kailangan kumari meron silang kapalit ng ngipin. So ito po, kung ganito po yung offer po natin is ayaw naman po ng patient, kuminsan, na meron coverage po doon sa kanyang palate or sa ngala-ngala. Kasi parang hindi po siya komportable. Even na kahit ito lang po yung ngipin ang nawala. So parang magiging ganito po yung design ng denture po niya. So parang ayaw niya, then parang hassle po sa kanya yung palaging may sinusuot every time. Maring mag-aalala po siya na isang araw baka biglang lumuwag na lang po siya, yung pustiso. So yun pa yung mga usual na sinasabi po pag inalokan ko po ng denture. So may isang klase naman po, yung fixed bridge naman. Tignan po natin. Ito po may isang klase naman po. Ito ang fixed bridge naman siya. So sample lang po to na pinapakita ko sa patient. For example, ito po yung nawala. Kailangan pong i-prepare yung magkatabing ngipin. Tinatawag po na abutment. So papaliitan po siya. Usually, mga parang gantong size, depende. So, tignan po natin. Ito kasi yung pangil. Ang nawala po sa kanya is yung first premolar, yung upper po. Then, ang pinrepair naman po is yung second premolar. So, ganyan po yung itsura from the original size. Parang ganito po. Ito po yung pangil po niya or yung K9. Ito po yung first premolar, yung nawala. Then, ito naman po yung second premolar. So, ito po yung original size ng second premolar tsaka yung ganito, yung K9 or yung pangil. So, pag nakita po itong sample, sabi babawasan, sabi ko po babawasan. Then, kuminsan yung patient naman, ayaw naman po niya pagalaw yung ngipin niya. Then, ito po, yung usual na fixed bridge, nakasemент po yan, then ididikit po dito. So, ganyan po ang itsura. Yung ganito, compare po sa denture, wala na pong tanggalan yan. So, nakadikit na po ito. Pwede siya mag-toothbrush. Hindi katulad po ng denture na kailangan pong tanggalin. Parang ganito po. Ayan. Ito sa single tooth, kailangan pong tanggalin. Pag magtutoothbrush, then ito rin po kailangan linisin. So, pag single tooth naman po ang nawala, ganito po yung design. Kung minsan masyadong malapad naman po. Ang tingin ng patient dito, bandang ngala-ngala po. So, yung kuminsan ayaw naman rin po ng patient to. Pero ang maganda po dito sa denture, hindi pa lilitan tulad po nito na prepare natin itong fixed bridge. Compare sa denture, itong denture, susukatan na lang ang patient, then gagawa na po na pustiso. Ganito naman po yung typical na fixed bridge. Porcelain fused to metal fixed bridge. So, gawa po siya sa metal po dito sa loob, then sa labas naman is yung porcelain. Depende naman po sa shade ng natural ng ngipin kung darker siya or medyo yellowish. So, hahabulin po yung kulay, gagawin pong medyo yellowish, or kung masyadong maputi naman yung ngipin,
So, magiging lighter naman po ang shade. So, yan po. Pero, kailangan i-prepare po yung mga ngipin. So, palilitan po yan. May tendency rin po pag napabayaan itong fixed bridge po, since cement po sa loob, maaring sa katagalan po magkaroon na ng leakage. Then, yung na-prepare po ng ngipin, pumasok po yung mga fluids po doon or mga food. May tendency po na mabulok po yung ngipin. Katulad po nito, sa katagalan po maaring lumuwag po dito. So, dyan sa singit, papasok na po yung mga food debris, mga saliva, mga fluids. Then, magkakos po ng pagkasira na po ng ngipin. Kung minsan napapabayaan na po ng patient at pagpunta na sa clinic, talagang makita mo umuuga na at ang akala lang po natin is kailangan na lang po ng re-cementation. Yung pala, pag tinanggal na po to, wala na po yung ngipin kasi nabulok na po. So, mauwi na po yan sa tooth extraction or bunot. Ang isa naman po is yung fiber enforced fixed bridge. So, ito po yung tinatawag na fiber. Para po siyang ribbon, pero para sa dental po siya. Ganito po yung itsura. Matibay po siya. Then, ididikit po to sa likod ng ngipin. Kukonstruct naman ng ngipin. Then, yun na po. Ang maganda po dito sa fiber enforced fixed bridge, hindi na po babawasan yung magkatabing ngipin. So, wala po siyang gagalawin. Parang pustiso lang na wala pong binawasan. Ididikit lang po yun. Then, okay na po. Ang maganda po dito, compare sa pustiso, hindi na po palaging tinatanggal. Yun po ang maganda. Tsaka kung sa fixed bridge naman, hindi po babawasan yung ngipin po ninyo. At sa cost naman, mas reasonable po yung cost nitong fiber enforced fixed bridge dahil kung dito is per crown, usually ang china-charge ng dentist, like yung kung isa po ang nawala, dalawang i-prepare. Pero kung pag ginawa po yung crown is magiging 3 na po siya. Sa denture naman po, depende po. Mas halos magka-price lang po kung denture, papagawa ng denture na katulad po nito, yung pang isang ngipin lang. Katulad po nito, pang isang ngipin lang. Against sa fiber enforced fixed bridge. So, yung dito, medyo mas cheaper po to ang price po. Pero kung convenience ang habol nyo na ayaw nyo na pong tanggalin yung ngipin, parang nakadikit lang po siya, hindi po yung ganito, na removable po talaga, then medyo malapad po yung coverage sa ngala-ngala, dito na po magsisettle yung patient. So, reasonable rin naman po ang price rin nitong fiber enforced fixed bridge. So, yan po yung kagandahan po. So, ito po, yung isang patient, pumunta siya at may missing po na central incisor sa upper. So, ayaw po niya magpustiso, ayaw rin po niya fixed bridge, yung porcelain fused to metal fixed bridge. Kaya nag-agree na lang na magkaroon na lang po siya ng fiber enforced fixed bridge. Yung kanina pinakita ko po is yung parang fiber or parang ribbon na nakadikit po siya sa likod ng ngipin. So, titignan rin po natin kung mayroon sufficient space po sa likod kasi baka pag nilagay po natin yan, maaaring makagat po niya yung fiber at may tendency po na matanggal agad po. Then after po niyan, so gumawa na po tayo ng hugis ngipin na po. At yun, nakadikit na po siya sa likod at wala po tayong binawasan na ngipin sa tabi. Pagtapos nag-create na po tayo ng ngipin dyan sa harap.
na katulad po ng katabing central incisors. So, ang maganda po dito, wala na pong tanggalan, not unlike yung removable denture na kailangan mong tanggalin palagi, linisin, palagi po. Ito, pag nag-toothbrush na po siya, since nakadikit po yan, so parang natural na ngipin na po siya. So tulad po nito, may missing na ngipin po yung patient sa upper. Then, nagkaroon na po ng build-up. May fiber na rin po yan sa likod. At ayan, kumpleto na po yung kanyang ngipin. Maraming salamat po sa inyong panonood. So, till next time. Thank you. Bye-bye.